Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media. Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas, kasama ang 4 na news kupero. Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Dido David, at Secretary Ronald Llamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira. 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Kaya kayo sag, audience, hello! Uy, uy, uy! Nagbabalik po ang KTV. Ay, KTV. Yan, ako. At alam niyo ba, it's our 2nd year anniversary. Happy anniversary, mga alas ka doon! Ako 1 year na ang 4 Alas. 2 years. 2 years na tayo. Since we started. Asan ko na isang taon na wala ka ata noon? Talaga mga survey. Mga survey talaga. Ako po si Michael Fahatin, ang inyong Ace of Hearts. Siyempre may nakita na kagad kayo dito. Mamaya papaliwanag ko kung bakit. Okay. Alan? Ako naman po si Alan Herman, Ace of Diamonds. Grabe, sobrang init ngayon ang panahon sa labas. Sana painit pa kami. Yan. Sa inyong hapon. Kasi dito sa mga issues Ayan. na bumabalot sa ating bansa ngayon. Yan. From Gido. Init nga eh. Kailangan ko na magtanggal ng ano. Uy, ng ano? Blazer. Hindi. Natanggal. Sobrang init. Pero, Okay. KTV. Ace of Clubs, Ayan. Professor Guida David. Kumusta naman mga kababayan? Sobrang init ng mga discussion natin. At syempre, wala At si syempre. Secretary Llamas because he is in Paris. Paris. Pero syempre, narito ang kanyang love child. Ay, si Lovely Granada. Hello, maayong hapon. Maayong hapon, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Beauty queen ng dating. Wala tayo talaga kami. To the way. Yeah. Hello, mga DDS. Kompleto na naman ang hapon ninyo. Grabe. Actually, yung mga students ko, tawag sa kanila, DDS din eh. DDS. Kasi David's dedicated student. Dedicated student ko. David. mo talaga. So, nag-hello ako sa mga students. Oo, naman. Talaga. So, ikaw, you are an esteemed professor and teacher, di ba, sa UP, tama ba? Di ba? Eto naman katabi ko, si Michael Fatin, Ito na. siya ay isang pillar Yan. Pillar. in the journalism and media industry. Sige nga. Ano ko sa KTV? Alam mo, meron tayong kasabihan, di ba, sa sige nga. industriya ninyo. Report the story, tell the story, never be the story. Correct. Ang problema, parang nung mga nakaraang araw, ang ating Ace of Hearts ay medyo lumabas sa mga headlines, Yan. sa mga balita, Yan. na siya daw ay kasangkot Yun. sa isang Diyos ko day, isang Human trafficking. sexual and human trafficking ring. So ano bang kwento dyan, Brother Maki? Pakitino naman. Ay, wala ko lilinawin. Gusto ko umamin, pero hindi talaga. Pasensya na sa aking mga kaibigan na inakala na ako ay isa o nagmamay-ari ng KTV. Wala po. Wala po akong kinalaman. Wala po akong ganyang klaseng industry at business. Ang KTV lang po ng aking kapatid na si Michael Fatin ay Kasiyahan at Kalokohan TV. Wala pong hindi ibang tao po 'yon, kapangalan lang at napatunayan na naman na talagang ibang Michael Fatin 'yon. Kasi naman kung Boy Cruz sana ang pangalan mo,
Oo nga eh. Akala ko, unique na nga ako eh. Salamat kay Atty. Melvin Matibag ng NBI Director sa iyong paglilinaw din. Akala ko nga, may kakatok na sa bahay ko kanina. Pero hindi nagkamali yung pangalan. May Michael Meron Fatin talaga, parang hindi Sa pangalan mo, baka NBI hit yun. NBI. NBI hit yun. Ano papatawa si Prof? Oo nga. So, ang tanong ngayon, brother, this might affect your travel, when you go out, di ba? Kasi Tagal na. may ganyan eh, baka mag-hit, baka mag-ano. NBI clearance of Wag naman sana, pero ganyan talaga, di ba? Sabi ko, napipili nangyayari niyo yan. ang inyong mga kaibigan, hindi yung mga kamag-anak eh. O Sorry kapangalan. naman. Yung pangalan mo, napipili. Sorry na. Pangalan eh. Pero Michael is indeed a common name. Maybe Fatin not so. Pero once again, lilinawin po namin dito. Walang fake news. Meron kaming panata sa katotohanan. Yes, yes. Iba pong Michael Fatin. And this is the original. This is the Michael. original. Parang ano to? Parang sisig. The original. Yeah. Michael Fatin. Binabati ko ang mga KTV o aking ka-true Valentine. Yeah. Attorney J. Saan ka man sa mundo? Valentine, Yan. yun, no? Sige. Lovely. Ikaw, pinaniwalaan mo ba ang mga ganitong klaseng fake news? Paano ba tayo nag-ano ng mga fake news, mga ganyan? Ano Actually, dapat? muntikan nga akong napaniwala eh. Hindi, kasi hindi naman siya fake news eh. Lumabas talaga siya. Oo naman. So, hindi ka pangalan lang talaga. It's a different person. Sabi ko, ha? What? But I thought he was an upstanding citizen. Yan. Alam mo, kumbaga sa checkpoint yan, ikaw ang tinatawag kasi na suspicious looking. Suspicious eh. Oo, yan may ano eh, di ba? Checkpoint talaga. Sige pa. There is a possibility. Para tayo stand-up comedy dito. Pero nagpapasalamat ako sa lahat ng mga concerned. Ito, nalaman ko yung sino yung mga concerned. Walang nagduda sa aking mga kaibigan. Wala Never naman. doubted Ako it. hindi ako nagduda na kasama ko sa KTV. Ikaw pa, Dok. Ikaw unang imbitahin ko. It's my friend. Ako nabasa ko sa wala akong kaduda-duda. Wala. Alam mo bakit? Bakit? Inisip ko, wala namang pera si Michael Fatin na magpatayo ng isang establishmentong ganyan. Ay, ako talaga. Pwede mo patingin ng ano mo. Nang. Salin! Salin. Hindi ka ba natag sa AMLAC? How I wish mapansin man lang nila ako kahit papaano. Kahit konti lang. Kahit piso lang, naman, na flag as suspicious. Yeah. Pinadala sa KTV. Ako nga, nag-inquire ng balance sa mobile banking app ko eh. Magkano? Hindi, ang pinadala Ilang sa akin, crying emoji. Ang sagot sa akin ng bangko, crying emoji. Meron tayong panata sa katotohanan. Sasabihin ni Sek niyan eh. Na-miss niyo pa si Sek. Oy, abangan niyo si Sek kahit siya ay nasa Paris, meron pa rin siyang mamayang gagambalain natin. Kung alas 2 mamaya ng hapon dito, anong oras sa kanya? Hindi ko alam, hindi ako mabilis Usually Pare. mga minus 7 hours yata yan. Ganun ba? Kung ganun, edi 7 Ng umaga. Ay, gagambalain natin. ako naman, Sek, take your time, mag-enjoy ka dyan sa Paris, kung ano man lang yung ginagawa mo dyan dahil sa 4 alas, hamak na mas gusto namin na makasama si Lovely Guest. Ano masasabi mo doon, Lovely? Ikaw talaga, tayo, umuwi ka na. Uy, bring him home! Bring him home! Bring him home! Mag-jokes na nga tayo. Sige, una na ako. Sige. Sa unang jokes, may panawagan daw. Siyempre, namimiss natin ang ating butihing lolo. Kay lolo. Kuya. May panawagan daw sa Secretary Llamas para kay Kong Paulo Marcoleta. Ano sabi? Panawagan? Sabi ni panawagan ni Sec Llamas, handle him with care. Bakit naman? Bakit care? Pero ba? Bakit care? Kasi palagi daw siya nababasag sa Kongreso. First of all, let me state on record that the SALNs discussed were not attached in the original complaints. Hindi po sila kasama sa original complaints. And using the SALNs as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. Madam Chair, point of order. There's a point of order, Honorable Marcoleta. Just would like to Honorable clarify. Bishop Abante. I would like to clarify to ask Congressman Marcoleta. Sinabi niya kanina hindi kasama yung SALN sa original complaint. Yes, he mentioned that. I'd like to clarify. Paano niya nasabi yun? Kasama eh. Ito, babasahin ko. Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed
the public trust in amassing unexplained wealth and failing Yun, pagkahaba-haba, sabi ko nga, nabasag yung handle with care. Nabasag, Oo, eh. Basta maayos pa rin yung buhok. Ano? Oy, Easy. Ikaw talaga. Hindi ikaw nag-ipa. ikaw nagpapahamak sa amin It is talaga wavy. dito. Di ba? Wavy hair. It Oh, is wavy. waving away. Hindi, joke lang. No. Anyway, sabi ni Jamie Foxx pala, Oy, Jamie Box. 7:38 now, AM impact. Oy, thank you, Jamie Kung Box. mamaya, May time check, mamaya 8 AM. Loyal viewer natin. Sorry Jamie naman, Box. Thanks, Jamie. estimate lang natin. So, Sek, alas 7 ng umaga, gigisingin ka namin talaga. Tawagan nyo, bigyan nyo ng alarm clock. Pero anyway, maliban sa bloodbath, Oy, may nangyari pa sa impeachment hearing Ha? na naglahad ng mga bilyon-bilyon sa bangko ni VP Sara. Ano yun? Ang tawag dyan, blood math. Ayun. Bakit? Bakit nalunod kasi tayong lahat sa numero? Nalunod sa numero. Swimming. Okay. This guy, never change, Prof. Guido. Dapat ito yung sinangkot sa KTV. Oo po. Ano masasabi mo dyan? Lovely. Eto naman, tungkol sa SALN. Yan. Salin. Sige nga. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng SALN para sa mga korap? Uy, ay para sa mga korap. kakayahan magsinungaling. Bakit? Well, di ba? Statement of assets, liability, and net worth. Liability. Kakayahang magsinungaling. Kung si Prof ang nagbanggit Sa Bale complaint, there are allegations in paragraph 107, 108, 109, and paragraphs 285 to 290. And for Cabrera complaint, may we refer the Honorable Marcoleta as well to paragraph 20.3, paragraph 76, paragraph 77, paragraph 232, paragraph 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, and even from paragraphs 244 to 246. For the information of the Honorable Marcoleta, Yes, ma'am. the mentioned Binanggit po ang- paragraphs contained allegations which are relevant to the SALNs of the respondent. Yun, no? Nagmukhang na talaga si ano doon. Si Dahil Kong. paragraph Medyo, yun, medyo na ano siya, namuti. Oo. Pero nabalitaan niyo ba? Ano ba? Ang ating highest paid and lowest, highest paid because of non-performance. Oy. Senator. Na senator? Oo. Ayan. Di na raw makakatakas. Si Senator Bato. Hoy, bakit naman? Kapag ginawang DILG Secretary si Sunny Trillanes. Ay, may balita. Meron di ba? Meron. Alam niyo ba? Bakit? Hindi na Bakit? makakatakas? Sige, Bato. bakit? Kasi ang sinabi ni Sunny Trillanes, I will leave no stone unturned. Yun, no? Stone talaga. Papaikutin pala si Bato. You will turn him. Para kang stoned Oo nga eh. Stone ako sa joke. Sige, sundan mo nga ulit, Tol. Sundan mo. Kasi medyo hindi nagland ng ayos. Sundan mo, isa pa. Natuloy naman pala. Leaving off. Oy. At, Prof said, natuloy naman pala yung bloodbath na sinasabi ni VP Sara. Hoy, patuloy. Paano? Di ba sabi niya, putot dinuguan ninyong lahat! ninyong lahat. Masarap yun, putot dinuguan. Yun pala po, din. Ang sarap nun, Tol. Paborito ko yan. Ako sa dinuguan tuloy. Oo. Saka sa ano, Oo. sa adobong, Oo. ay wag na. Anong? This guy. I want Tinawag yung sarili niya. Sige nga, ano ba? Baka ma-MTRCB. Pero ayaw daw pumirma ni Senator Amy sa Blue Ribbon Report ni Senator Ping. Oo nga, may kulang pa pala. Ano? ayaw nga eh. Bakit? Kasi sabi niya, I am a Marcos. Oh! Ano nangyari sa'yo, Lucky? Lovely. nangyari sa'yo, Lovely? Lovely ka. Mabenta. Lovely. Maglabos ka muna. I'm me. You're you. We're we. Hindi ikaw na. Ipagsasabay na daw ni Lacson, sina Saldi ko, 18 Maris at Orly Gotesa, kung magpapakita na sila ulit, no? O excited si Marcoleta. Ha? Excited siya? Magtatanong siya sa Blue Ribbon Committee? Hindi. Hindi na raw siya magbabasa ng affidavit nila at baka magkamali pa ulit. Siya na yung magbabasa. Yan. Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na.
Ulitin mo yung paragraph 20. Lovely, newsreel yan. Ba't pinagtatawanan mo? Ba't ba pinagtatawanan? Parang kami lang, hindi yung mabasing script na. Straight news yan eh. Speaking of Zaldico, ano yung sabi mo? Yun, speaking of Zaldico, sa kakatago niya, nagpalit siya ng apelido. Hindi na Zaldico. Yes. Hindi na Zaldico. Kaya ko na hindi mahanap. Ano na? Ano na? Zaldi Mohammed. Ganun. Oh, easy! This guy. Well, naging Zaldicot. Huli na! At bago tayo Huli. magpatuloy, pinapaalala ko lang na kami ay MTRCB awardee. Yes. MTRCB, tandaan ninyo itong napakagandang salamat po. parangalan na binigay ninyo sa amin at kalimutan ang mga sinasabi ni Prof. Guido David. Yan. Pero makikilala pa rin siya. Nagdagal na ng isang letter. Humihirit pa talaga. Zaldico. Sige nga, sige nga. Bakit? Isang letter? Kasi Zaldicot nga eh. Isang letter lang na dagdag. Hindi siya makapag... Never change, Prof. Guido. Never change. Ay, parang yung sa akin, sa KTV, parang nako. gano'n. Oo, makilala ka pa rin. Initial lang nagkatapat na. Kaya muna. Tama na nga kayo. Paalala natin sa ating mga manonood. Alaskadora. Kung saan tayo mapapanood? Sige nga. Mapapanood ng 4 alas sa Beam, Channel 31 at Channel 26 para sa Baguio at Iloilo. Legazpi 23, Batangas 36, Cagayan de Oro 43 at General Santos 51. Yan. Live rin kami sa Signal 31 nationwide, pati na rin sa PRTV YouTube channel. Yun. Mapapakinggan din sa DZMM, Radio Patrol sa East 30 at iba-ibang FMR stations. Easy, double A. Kaya mag-subscribe na! Bagong station yan. Sabi ko nga, DCMM po yun ha, hindi double M ha, okay. Double A. Mag-like at mag-subscribe rin sa aming social media pages, Quattro Alas Facebook page, Instagram at Quattro Alas PH, TikTok at Quattro Alas PH, Badass Studios Incorporated Facebook page, YouTube.com/badass.studios Incorporated, Instagram badass.studios Incorporated, TikTok Badass Studios Incorporated. Na, hirap pala doon. Bigla nagka-accent. Lovely, isa pa. Magandang hapon din sa ating mga listeners sa DZMM. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa PRTV, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na. Subscribe na please! Mabubuksan na ang Strait of Hormuz. Di pa kayo subscribe. Pwede ba? Nagkaroon na ng bagong stasyon na DZMM. Hindi pa rin kayo nagsasubscribe. Subscribe na kayo. Utang na loob. Baka makilimas eh. Adobo lang, adobo. Talagang may jeans ito ni Sek eh, no? Talaga eh. Baka may mga turo. Ay, baka nyo mamaya, bukod kay Secretary Llamas, meron din tayong mini Partagulan. Hahanap pa tayo ng title para kay Lovely Granada. Madaling Ay, hanapan. Granada nga pala, yun na pala. Bakit nila ba hindi ko naisip yun? Dinispoil mo naman eh. Sorry. Ikaw naman, spirito ni Doc Guido, lumayas ka. Sa Granada. Huwag kayong kakalas, magbabalik pa rin ang Quattro Alas! Walang kakala, magkakaiba ng personalidad. Iba-iba pero isang puso. Hindi atras, talaga inisyong nagliliyab. Sounds like we have a plan anyway. Nagbabalik ang Quattro Alas! Nahuli si Kito talaga ako. Echo. Itay! Ang dami ng ang dami nangyari last week. Grabe. Yun nga. Kayo ba'y nanood ng ating impeachment serye? Mala Granada ba ang nakita nyo? Diyos ko. Naku, talaga na. Lovely, anong take mo doon sa ating impeachment hearing na yan? Ano yung mga points na nakita mo doon na mahalaga para sa ating taong bayan? Mga points. Ang Yeah. daming points eh. Sino naka-points? Mga Sino naka-points? mga bilyon-bilyon. Mga bilyones na covered and suspicious transactions. Teka, ibig sabihin ba ng suspicious, ginawa yun sa mga masasamang bagay? Okay.
Ang pagkakaalam ko, syempre hindi naman yun talagang parang proof of crime. Pero, syempre kailangan ipaliwanag yun kasi parang it's due to unusual patterns. Usual patterns. Unusual patterns. At marami nagtatanong nga kung anong AMLAC or marami nagsusearch eh. So, What is lumabas ba sa Amlak, reading mo yan? gatas yes, ba yun? gatas ba yan? Cerelac pala yun. Hindi, pasensya na. Ako, laki sa yung sinaing na pinagsaing. Kung numero ang pag-uusapan, ito ay nakakalula ba sa tingin mo para sa isang government official? For me, nakakalula siya. I can't even imagine it. Kasi wala ako nun eh. lahat tayo wala. Ewan ako si Alan Herman. Yun na naman. Huwag ka nang sumagot tol, mapapahama ka. Oo nga, yun lang. Sound effects na lang. May nakita tayo sa sinabi yung inflow, outflow. Correct. At ang dami ko nakita mga paliwanag dyan, yung inflow, pag pumasok, di ba, tapos lalabas. Parang something like that, di ba? So, ang ibig sabihin, may nakita pa kabugado na paliwanag parang balde doon, naliligo ka. May ganun daw ganun? Siyempre, pag simula ka isang balde na, pag naligo ka, pagkatapos ng maligo, ubus na yung laman ng tubig. Ubus na. May mga ganyan eh. Pero parang nasa isip ko, hindi lang isang balde to di ba? Parang drum, parang Olympic swimming pool pa nga Kaya nagkaroon ng confusion dahil in-adapt nila lahat ng transactions. So yung inflow at outflow. Kaya umabot sa 6.7 billion. But that's sort of missing the point din naman di ba? Correct. Oo, kasi kunyari, sumweldo ka, meron kang nagtatrabaho ka, pumasok sa bangko mo yung 40,000 na month kunyaring sweldo niya. Diba? So Sige makikita yun, yung pumasok sa bangko. Kaya ginagastos mo siya, lumalabas din yun. May inflow and outflow. So kung nagastos mo lahat yun, edi doble ng inflow yung magiging total doon. Kasi ginastos mo. It's deceiving in that sense. It's deceiving in that sense. Magiging 80,000 yun. Pero, in terms yung of mga reporting. iba, sinasabi nga nila, ang tinitignan lang nila, yung inflow lang. Kasi yung pumasok di ba? And yung inflow na, magkano ba yung inflow na nakita mo? Mga 4 something, outflow is 1 plus, billion to billion. Pero combined yun. Di ba? Correct. And then over a span of time. Over a span of mga 20 years. 20 years. Yeah. Oo. Of course, sinasabi ng iba, pwedeng business-related yun. So, ganun daw. But, yun nga. Pwede. May mga na-flag din na covered. Pag sinabi bang covered, ano pong ibig sabihin nun? Correct. Ano bang masasabi mo dyan, bro? Yeah. Pero actually, meron kasi Kinis-view mo ang cure. meron tayong mga 4,000 plus viewers. Sa ngayon, thank you. Okay, lovely lang yan. Pero may isa tayong listener, si Aldor Manville. Si Aldor. Kilala ko Aldor? Kilala mo yan. Kilala mo pala eh. Ano sabi ni Aldor Manville? Ang sabi niya, nakadirect sa isa sa atin. Sabi, Sino? si Alan Herman. Yun. Aside from being pogi daw. Yeah. Ayun. Dagdag. Ay, mahilig sa analogy. Ano ba ang best analogy para maintindihan ng mga kababayan natin yung CTR at STR transactions? Tough question. Tough question. What is the best analogy for me? To kasi ang dami lumalabas ngayon sa social media. Hindi naman ibig sabihin na dumaan yung account na yan, tinago nila yan. Hindi naman ibig sabihin transaction flow, transaction count ay may corruption na. Tama po kayo. Ang best analogy ko dyan is this. Nakatira ka sa isang subdivision. Okay, Herman, cut ba ito? Hindi na. Hindi pa. Hindi pa. Sinasabi ko lang yun. Okay. Kasi related dyan yung Herman cut ko. Nakatira ka sa isang subdivision. May bahay ka doon. Ikaw ang Homeowners Association President. Meron kang kapitbahay. Every week may dumadating na 50 vehicles labas-pasok doon sa kapitbahay mo. Every week. In patterns. Dumadating. Iba't ibang klase. Truck, limousine, van, dumadaan. Tricycle. Pumapasok sa garahe nila, lumalabas. Unang-una, hindi ka ba magtataka kung anong ginagawa ng bahay na yon? Bakit ang daming mga auto? Ibig sabihin ba nun, may ginagawa silang illegal dun sa bahay na yon? Hindi pa. Not necessarily. Not necessarily. Ibig sabihin ba nun, lahat ng otong dumadaan ay pumaparada sa garahe at sa kanya yon? Not necessarily. But as the Homeowners Association head, you have every right. And as a neighbor, you have every right to ask, kapitbahay, bakit
every in periods, bakit ang daming auto na pumapasok sa village Vlogger ka ba? natin? Sikat ka ba? Ganon, Na lumalabas-pasok at different time intervals, and the inflow of vehicles is so large. At least that question needs to be answered. Ngayon, kung sinabi naman niya, business ko yan, or etc. Kung maayos naman yung paliwanag, then great. But it begs an explanation. Yun po ang aking magaling na analogy na naisip ko. Diretso mo na yan sa Herman. Diretso natin. Pwede. Walang putol, walang budol. Alan Herman sa Herman Cut. Herman Cut. Wala. So mga alaskadora at Yan. alaskadora, itaas ang mga kamay ng ipinanganak kahapon. Wagay, Oy, wala. Ilgawan. Wala. Pinanganak kayo kahapon, di ba wala naman sa atin ang pinanganak kahapon. Di ba? Kaya naman kapag narinig natin na ang Vice Presidente ng Pilipinas ay may 3.78 bilyong transaksyon na dumaan sa kanyang mga bank account, habang ang declared net worth niya ay 88.5 million lamang, hindi yan simpleng usap-usapan ng mga lasing sa kanto. Di ba? Hindi yan marites. Math yan. Hindi yan chismis. Check and verified yan. And math, as Professor Guido knows, mga kaibigan, walang kinikilingan yan. Hindi yan dilaw, hindi yan pula, hindi yan asul. Numero yan. At ang numero hindi marunong magsinungaling. Pero syempre, kailangan ilagay sa tama at makatotohanang konteksto. So let's be fair, meron tayong panata sa katotohanan. Siyempre. Sa set ng 4 alas. Kaya panindigan natin. Tandaan, the Anti-Money Laundering Council does not declare guilt. CTRs or covered transaction reports, routine, automatic yan. STRs o yung suspicious transaction reports, oo, red flag warning yan. Pero hindi pa yan hatol mga alaskadora. Pero ito yung tanong na ayaw manahimik. Kung naibulgar yan tungkol sa taong tunay na malinis at walang tinatago, di ba magmamadali siya upang isigaw ang malinaw na paliwanag bakit ganun kalaki ang perang dumaan sa mga account niya? Kasi ganito yan Sa ordinaryong Pilipino, pag may pumasok na hindi mo maipaliwanag na pera sa account mo, bangko pa lang kakabahan ka na. May tatawag, may magtatanong, may hihingi ng dokumento, source of funds, etc. Dito, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Hindi libo hindi milyon, bilyon. At hindi lang minsanan, paulit-ulit na galaw, paulit-ulit na labas-pasok. Ibig sabihin, hindi ito aksidente, hindi ito typo, pattern ito. At kung totoo na personal accounts ito, walang malinaw na source, at paulit-ulit na dinedma ang pagkakataon na magpaliwanag. May we call on, di ba? Dinededma yung chance na magpaliwanag. Hindi na ito issue ng accounting. Issue na ito ng accountability. Hindi na ito tanong ng magkanong natira sa account. Baka naman hindi ganun kalaki yung natira sa account. Hindi ito tanong na hindi naman ibig sabihin sa kanya lahat yun Hindi. Ang mahalagang tanong, saan galing yung pera na yun? Bakit dumaan sa mga account? Para saan? At sa gobyerno, ang mga tanong na yan, hindi pwedeng walang sagot. Sa politika naman, mga alaskadora at alaskadora, may isang batas na mas mabigat pa sa legal system. Ano yun? The law of public trust. Kapag nabasag yan, kahit wala pang kaso, kahit wala pang desisyon, kahit sabihin mong under review pa, tapos na ang laban sa isip ng tao. Kaya ang laban ngayon, hindi lang sa hearing room. Hindi lang sa papel, hindi lang sa mga abogado at resource persons, nasa narrative yan. At sa narrative, simple lang ang ending yan. Either lumabas ang malinaw, malinis, documented explanation, yung tipong walang butas, walang duda, o mananatili ang tanong. At ang tanong, pag pinabayaan, nagiging conclusion. At alam naman natin na sa Pilipinas, pag ang tanong naging conclusion, wala na yang apela. My God. Tinanong mo ako, nagtanong ka kanina, Prof, tungkol sa AMLAC. AMLAC. Di ba? Ano ibig sabihin ng AMLAC? Anti-Money Laundering Council. Yun, kasi tinanong ka kanina ng aking nephew, si Charles Ramento,
Ano nga ba yung AMLAC? Ano ba yan, Charles na yan? Hindi niya alam kung ano yung AMLAC. Hindi. Sabi, anong dahilan? Saan kuweba ba nakatira yung Charles na yan? Diyos ko. Anong reason, anong dahilan nila? Di ba para ako ay, baka nami-miss ng iba yung punto, yung sa AMLAC. Kasi ito hindi naman to, sabi mo Alan, hindi usapin ito nung pumasok, lumabas. Hindi usapin ito kung magkari naman ng pera o naman. Kaya nga, Money Laundering Council. So what is money laundering in the first place? Yun ang tanong kasi marami din nilinaw yun sa impeachment, diba? Ano ba yung paglo-laundry? Yan, laundry. ng pera? Nilalabhan nila. Hinuhugasan, nililinis. Pero yung Nabubuhay siya pa ano pero yung laundering talaga, di ba? Yung mga suspicious movement of large amounts Yes. of money. Kasi syempre, di ba? Parang alam mo, Kung madumi yung Ekspertong totoo. Kaya nga laundering kung madumi yung pera, ibig sabihin galing sa illegal na paraan, syempre hindi madaling i-distribute or gamitin yung pera na yun. Di ba? So, Yan, nga, simple galing natin. sa maduming paraan Ang ibig bang sabihin yan, the very nature of money laundering ay velocity ang tinitignan, the entry and exit of money. Palagay ko parang ganun di ba? Hindi naman nila tinitignan kung gaano kalaki yung natira, gaano kalaki. It's actually the entry and exit of money. Saka hindi nila fina-flag lahat ng mga yung AMLAC hindi naman fina-flag yung mga normal transactions, mga below 500,000. Kasi yung mga large na lang Kaya nga di ba yung sila niyan dahil kaya nga di ba doon sa sa flood control projects ang ina-accuse nila is yung money linalaunder nila sa casinos. Pero simple natin sa ating mga kababayan kasi ganito, kunyari na lang nang galing sa masamang para. Kaya nga laundering Galing kunyari sa Illegal na sugal. illegal na sugal. ATV. Droga. Meron kang 100 milyon Yan. na kinuha mo sa illegal na sugal. Yan. Paano mo ngayon siya lilinisin? Yan. O ilo-launder? Paano Yan. ka gagamitin? Kailangan ipasok mo yan sa isang lehitimong institusyon like ang bangko. Diba? Bibili ka not necessarily. Tatanungin ka ng magpa-flag ka na Kasi ng 500,000. ng source of funds. Unti-untiin mo. Yung galing sa Pogo, yung kung ano man. Lalagay mo doon, unti-unti. Freudian slip. Kapag nilagay mo yan sa bangko, di legal. Ito na. Nasa loob ng bangko mo. Magiging legal na kasi siya. Pero Nasa kailangan bangko mo na. siyang gawing legal nga na maging pag walang question. So dapat yan, ilalabas mo. Yes. Yan. Diba? Pag nilabas mo sa bangko, legal na siya. Yun. Na-launder na siya. Malinis na siya. Malinis na siya. Quote unquote. Yan. Kaya may mga nagbabanggit na pwedeng pass-through lang. Yung pass-through nga, yun nga Yung nga yung proseso. Yun It's yung the very definition and spirit of laundering. Laundering. So now, at this point, I would like to give a doctorate course on money laundering. Joke lang. Wala akong Master alam dyan. class. Alan Herman Wala master akong class. alam dyan. Ilang daang milyon ba ang kailangang i-launder, Alan, para masabihan kang launderer? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination. I don't want to answer that question. Yan! May hilig Yan. So yun, Lovely, kung ganun nga, ang tanong ng taong bayan, di ba parang, siyempre kailangan mo managot o kailangan mo at least magpaliwanag. Anong kahalagahan ba nito na sa ating taong bayan? Di ba, masyadong heavy yung bibigyan mo ng financial institutions, masyadong heavy yung bibigyan mo ng mga technical terms. Ano bang kailangan talaga ng taong bayan based on mga nagtatanong din sa'yo? Well, kailangan maintindihan kung bakit ba talaga natin kailangang marinig ito. Bakit nililitis, bakit may impeachment. Kasi kailangan maiparating sa taong bayan na this is about the Filipino people, this is about our money. Pera natin ang pinag-uusapan Correct. dito. Oo. So, kailangan talaga na pag may mga, questionable transactions dyan at saka hindi nagmamatch na mga, kung like palusot, Yan. dapat talagang ipaliwanag. Kasi karapatan nating malaman, kahit pa hindi supporter, kahit pa hindi lang naman supporters ang taong bayan, diba? Correct. So, kailangan talaga... Taxpayers. Yes, we are taxpayers and we deserve to know kung saan napunta ang ating pera. Pero to be fair, pwede naman kasi yung sabi ang explanation ng iba. To be fair to whom? To be fair to to be fair to all sides. yan. Ang sinasabi naman ng iba ay baka naman galing sa legitimate businesses. Oo naman, dapat ganun. And kung ganun, sana, syempre, ilabas nila yung mga detalye para mapatunayan na galing sa legitimate. Kasi wala namang masama kumita ka sa business mo, sa law firm mo na million piso.
Manawagan ka, Prof. Panawagan mo yung sinasabi mo. Magpanawagan ka sa kanila. O sige. Hindi, I Sa mga mean, hindi naglalabas. anong hindi naglalagay? Okay. Nalito ako. Well, Prof, there's nuances there. Yes okay. and no. Yes, tama. It doesn't necessarily mean na ano yan, na illegal yan, or there's fraud. But Or corruption. there's another another layer na nagpapa-nuance dito sa sitwasyon dahil elected public official na. Nakalagay rin. Hindi ko alam kung pwede ka mag-engage sa mga malalaking negosyo. Kailangan mag-divest. Requirement yan. So that's another nuance. Pero may babatiin lang ako. Cannot be named eh. Cannot be named dahil isa siyang mataas na rango sa bangko, sa legal department ng isang malaking bangko. Hindi natin pwede Educate us. sabihin ang pangalan. Please educate us. Sabi niya, ganda ng explanation mo. Tumpak. So nagustuhan niya yung aking explanation. So, ikaw lang. Ako lang. Si Alan Herman. Si Alan ang tama. Tama si Alan. The master class. Pero tama ka nga. At ang punto doon, nasan siya sa SALN kung may businesses, di ba? Parang hindi Ay, pa dapat. paliwanag dyan. At ito pa isa, sorry ako bilang media nga, just inquisitive nature, hindi yung media na may KTV inquisitive nature lang. Di ba parang ang paliwanag ay, sabi na sa others, narinig yung paliwanag ng abogado, nasa Nasa others yung cash. Yung cash on hand and cash on bank. Di ba ikaw kung pipirma ka o gagawa ka ng salin, o pag may tanong doon Hindi siya may gumagawa pera ng ako, salin may eh. pera Hindi ako. siya gumagawa ng Meron akong bangko. Saan ko pinalagay ito? Sa cash on hand o cash on bank? Hindi ko ilalagay sa others. Yes. Actually, ito yung isang tanong ko na nalalabuan ako. Kung nakalagay siya sa others, ba't ang total mo is yung plus million pa rin? Di ba dapat? Mas nadagdagan. Kung may 88 million ka sa salin mo, tapos may others, so may 1 million ka sa cash in bank o cash on hand, di dapat 89 million ang total. Tama ba yun, Doc? Sa tingin mo? Hindi, pero alam ko yung 88 million kabilang na yung others. Yun nga, sasabi ko. Nakatotal na so, siya nakatotal na pala. Kung yun ang paliwanag, ha? Kung yun ang pati paliwanag, yung pera niya. naka-others na. Kasi yun na yung dapat total ng assets minus liability. Ngayon, pwede niya sabihin na malaking utang niya, meron siyang 100 million na utang, pero naka-reflect yun. So, ibig sabihin, kung yun ang paliwanag ng abogado, yun ang pera, yun ang ari-ari niya plus pera niya. Plus Tama? pera minus yung mga utang niya. Correct. So, net na yun. Net na dapat yung ano. Yung, So, kung matutuloy impeachment, yun ang pera niya, ilalahad niya. Tama? sabi naman ng Vice President na true to katotohanan daw lahat ng declared niya na SALN. Okay. Again, it's like may kapitbahay ka na it's in certain weeks, dami-daming sasakyan na nagdadatingan, pumapasok sa garahe, odd times of the day. Hindi ibig sabihin na may kababalaghan na nangyayari. Pero siguro naman bilang kapitbahay sa isang homeowners association, may right ka magtanong. May right Yes. Ano yan? Yeah. Bakit ano? At dapat i-explain nila. Yeah. So Yung it's not a parang proof of a particular crime, but Yes. it's not innocent either. Yes. Diba? At saka Or para at sa least it demands explanation. Exactly. At saka syempre pag yung politiko na sinusuportahan ko ay may allegations against her, mas gusto ko nang magpaliwanag siya. Kasi parang ano ba, naloka na ako sa kakapagtanggol sa'yo, pero ikaw ayaw mong ipaliwanag ang sarili mo. Wala na. Nahirapan na ba? Tumakbo, hindi maglakad, magpaliwanag, di ba? Oo, exactly. If that was the case, di ba? If I was that guy in that neighborhood, di ba? Magta-town hall meeting ako, sasabihin ko, hindi, dahil ang negosyo ko, ganito, tumahimik kayo, mga kapitbahay. Yeah. Pero kung hindi ako magpaliwanag, there will always be that lingering question. Yes. Sige, iniintay natin si Secretary Llamas, malamang ay, Sabi niya- sabi mo nga, nasa ibang kotse to. Kumakain pa siya ng croissant. Sabi niya, Everybody, croissant. Croissant. Oh, mga social pala mga kasama ko dito. sabi ni Sec Llamas, papasok siya ng 0210 hours. Talaga, akala ko friends mo si Llamas. Akala ko super friends mo siya. Friends nga kami. Sabi mo, di ba? 210 daw. 210. O siyempre, bago natin ipasok ang ating butihing ama. Loves to stick needles into it, man. Bago natin ipasok ang ating butihing ama, siyempre, pakinggan muna natin ang mga saloobin ng mini Bartugulan ni Lovely Granada. Yeah, mini partagulan talaga. Tara na, mga mema! Heto
Ito na ang Bardagulan! Bawal ang takot, dapat todo prangka. Yan na ang Granadahan. Yun. Ayun kasi, ba't ba kasi, bring him home na dapat? Yan. Sino bring him home? Sino tatay? Tay. Yan. Tay Diggs or si Tay... Tay Ron Ron. Yan. Tyron Ron, yun ang panahon kay Ty Carton. So, Granadahan muna. Yan. Back to back ang mga kaganapan this week. Back to back, oh. Yes, 6.7 billion. Grabe. Controversy link sa, well, sinasabi nilang magna daw ito eh. Easy. May mga ganun tayong Queen of Spades talaga. Magna couple daw ito. Pero syempre, wag naman tayong judgmental. Kasi yung bilyones ay hindi naman ito lump sum of money na sitting somewhere. Correct. Ito daw ay total volume of transactions, yung deposits, withdrawals, transfers over years. 20 years nga kanina mahaba pag-usapan nga. natin. So, ayun, kailangan lang natin malaman na yung flagged ay merong covered at saka meron ding suspicious. Tama. Sinasabing covered kasi syempre 'di ba yung above 500k auto-reported, Automatic yan. automatic yan nare-report. Yun yung routine compliance nila, reported by banks. Yep. At syempre suspicious kasi yun nga unusual patterns na ipaliwanag na rin kanina. So ayun nga, hindi siya proof of crime pero hindi din siya innocence. Yun. Hey, this needs explaining. Yeah. Sige, Sa please. ngalan ng transparency at Yeah. accountability, bilang lingkod bayan, ipaliwanag mo yan. Ayun. So, syempre, may mga nakita din tayong revelations ni Trillanes. Revelations yun. Ito talagang king of revelations. Hindi ito yung queen Ganda ng of buhok, revelations at queen of estafa na ilong. Meron kasi panlaban yung mga kaibigan nating DDS. Easy. Dati nag-enjoy. Pero ayun, perang natanggap Yeah. mula sa drug dealings di umano ng bawat Ayun, di umano. miyembro ng pamilya Duterte. Pero allegedly. Di umano nga. Allegedly. Yeah. Allegedly from from Sami Uy. Tsaka lovely yung mga amounts. Yes. Same and consistent. Same every 6 months. Yes. Sana all. Pattern. Sana all may ayuda, no? Oo, bawat miyembro ng pamilya and the grand total Masyado nag-enjoy. 181 billion pesos! Pero ano ang response ni VP Sara natin? Malinis ang aking record. Yun. Bakakon ka! Kantahan ko lang si Sara ha. Sige. Bakakon ka! Liar! Vilka! Unsa, kumusta ang notice of disallowance sa COA? Pinababalik ang 448 million. Oo nga. Tama. Diba? Sinasabi nyo na cleared na. Gumagawa kayo ng sarili nyong ruling. Ibalik na ang pera. So, yun lang naman. Hindi na bumababa. Hindi na umaakyat. So, ayun. Imbis na humarap sa press conference nag-iingay. Diba? Sabi nga nila, haharap kami sa proper venue. Oo nga. Kailangan namin ng proper venue. Ayan na nga, may proper venue na nga. Yung mga allegations sa kanya ni Madriaga. Tama naman. Yung sagot, 80 ang aking grades above. And sa sobrang talino ni Sara, VP Sara pala, dumoble yung 80. Naging 80-80. I saw what you did there. Syempre, masayang-masaya tayo kasi ICC confirms jurisdiction over former President Rodrigo Duterte's case. At syempre, hindi lang yan. Kumpirmado din ang charges against humanity. At syempre, magpo-proceed to trial na. Kung naaalala natin, itong si Digong ay high and mighty. Oo, totoo naman. Even mocked the Almighty. Yeah. Pero ngayon, powerless na in the face of justice. So itong sinasabi ko, no one who mocks God ever truly prevails.
And God is not stupid. Yun lang. Maraming salamat. Ay, nako. Parang nakagad ako doon. Kami nga high blood hindi si Sek eh. Sabi ko, Sek, gusto pa ba natin bumalik si Sek? May bagong taga-Bardagol na tayo mga dito. Sasabihin natin ni Sek I'm Sek. Nagbubulo ka pa naman. Cheers. Tinatanong ko kayo, guys. Alam mo ano dyan, dapat ang title ng segment ni Lovely, Sec Bomb. Yes! Pero yung mga nilabas ni former Senator Trillanes, yung mga datos niya, na-confirm sila, di ba? Yung mga amounts, hindi na-confirm yung source. Actually, random. Nagbigay ng random na listahan si Congressman Laila de Lima atang pumili kung ano doon. Yes. Randomly selected. Sa harap mismo ng AMLA. Yes, yes. And 19 out of 19. Was it 19? 19 19 out of Clarify na 19. nila. 19 out of 19. Hindi lahat pinacheck eh. Hindi lang Randomly. pinacheck. But someone can check all of them. Yeah. And, After siguro, baka itong susunod na hearing. Kasi yun, live yun eh. So, hindi nila maubos yung oras nila to check all that. Pero 18 out of 18, tumugma. 19 out of 19, tumugma. Yan as a mathematician, Prof. What does that tell what is you? the statistical of that, di ba? What does that tell you, It Prof? tells you that most likely yung datos ni Senator Trillanes is Accurate. accurate. It's accurate. Sabi nga niya, parang vindication na nangyari because after Yes. 10 years na niyang sinasabi. Yes. Pero sabi nila, ang tagal na daw umaalma ni Senator Trillanes, bakit ngayon lang daw binigyan ng plataforma? Yun yung... Yung both sides He's niya. been trying. Both sides niya nga. Yun nga, nabigyan ng credibility because merong proper agency na who May proper agency. Verified it. Ang sabi naman ng kampo ni VP Sara ay si VP Sara mismo may statement siya. Ang sabi niya because ito daw yung time na parang perfect storm ka kasi may sitting president siyang backer. Do you believe that na ganun? Yeah, you believe. Is that the case kasi merong tulong na o suporta ng gobyerno ng ahensya kaya tuwing tama itong datos ni Senator Trillanes? Well, first, he's really one hardworking guy. May suporta or wala, Can talagang take, nagtatrabaho. Pero, He's really that, And he's thorough, if not anything, di ba? Yeah, correct. He's thorough, if not... But ako naman, ang reaction ko dyan, for that yarn to be spun, na hindi, ano lang yun dahil may suporta dahil may backer ngayon, wow, you would have had to move so many chess pieces. So, isipin ninyo, 10 years ago, naisip na ni dating Senador Trillanes, hindi, 10 years from now, meron magkakaroon ng panahon wherein my data will, it defines In terms of conspiracy theory, it defines the human experience. talo pa niya lahat ng mga grand conspiracy theories na maisip natin. Illuminati ito. Di ba? Pero kahit isa, 19 out of 19, sabihin, kahit isa, hindi niya minarites o hindi niya minanipula. Parang ganun lang nangyayari. And yung AMLAC is a neutral organization. Diba? It's just monitoring eh. Sabi nga, di ba, numbers don't lie. Numbers Only don't people. lie. Well, the Only guy is people taking lie. heat. The poor guy is taking heat. Yung sa... The AMLAC fellow who testified. No, he's taking a lot of heat now. But this is his job. It's literally the anti-money laundering And council. we need this council eh. Kasi otherwise, yung mga drug lords, yung mga gumagawa ng mga illegal. The human trafficking and sex trafficking. Right. Diba? They will just run rampant kung walang ganyan. Uy, brother, yung telepono, baka customer mo yan. Baka yan na si Sek. check. Bukas na yung KTV. Sige, bukas na yung KTV. Sige, okay. Bukas na po. Sorry po. Magbabalik ka. Ano? Bakit break agad? Bakit nag-drop? Bukas na yung KTV. Hoy! Napansin mo ba, brother? Oh, ano? Pag si Sek ang nakaupo dito, parang medyo tahimik lang si Prof. Ngayon talagang engaging. He's, Parang Enraged. Ano Ano nangyari dito? Kakanta na ako sa KTV. May hinalo ba kayo sa tubig niya? Diba may kanta doon? Isn't she love? Easy. He's so personable. He's so personable. Pag si Sek parang nakaganon lang siya. Oo nga Bakit ba, Prof? Ito yung tanong. Does SEC hinder the best version of you? Or does Lovely bring out the best version of you? Pwede both.
Or do I bring out the best version of Sec? The best version. Does he have a best version? Ay, best version. Best version talaga. Yan na. O, tignan na natin si Sek kasi kung... Hello. Sige na nga. Okay. Talaga? Gusto raw humirit? Ay, sige, papasukin. Okay. Date na ba natin? Narito na si Sek, guys. Gusto niyo siya bumaba? Meron tayo. Bring him on. Bring tayo. Hindi gumagalaw. Sek, magparamdam ka. Sandy yata yun. Karton ba yan? Yes! Hoy, Lovely, tatay mo, karton. Sabi, tatay mo ata karton, hindi gumagalaw. Ay, galaw po kayo. Yan! Ayan. Patunayan mo hindi ka karton. Gumagalaw. Ano yan, babulen? Ang galang, wala ko, Jo. Anak! Yun! Oh. Anak, ano bang ginagawa mo dyan? Yung mga ugok. Wala silang nahanap na guest eh. Ako na muna. Oo. Bonjour, Sek. Kamusta dyan? Uwi ka na, anak. Uwi ka na. Uwi. Dito na ako, ikaw umuwi. Baka mahawa ka pa sa mga kaulunan ng mga... Uy! Sige! Uy! Ingat sa salita mo. Hindi porket nasa Paris ka, pwede ka na mag-ano dyan. May freedom of expression and all. Pero, puntahan na natin si Secretary Llama sa kanyang Bar Dagulan! Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan! Bawal ang takot, dapat todo prangka. May TV ba sa likod? Mics. Go ahead, Sek. Hoy! Kamusta po? No, napakahalaga nung nangyaring Justice Committee meeting nung isang araw. Kung napanood nyo, actually matagal na nating sinasabi ito eh. No, ilang taong ko lang sinasabi ito, ilang taon na itong sinasabi ni Trillanes na marami na nakalagay sa bank account ng Vice President at sa kanyang asawa ay hindi reflected sa kanyang SALN, sa Statement of Assets and Liabilities niya. No, kung babalikan natin ang nakaraan, 2 Chief Justice ang natanggal sa kanilang posisyon, no, dahil sa hidden wealth, undeclared wealth sa kanilang SALN. No? Pero nagmumukhang barya itong kaso, undeclared wealth ng 2 Chief Justice kumpara kay Vice President Sara Duterte. Baka ang katapat lang nito yung bank accounts ni Alan Herman. Yun lang ang medyo katapat niyan no? Pero si Alan Herman, hindi naman yan government official. Kaya okay lang siya na may bilyon-bilyon sa kanyang bank account. Yun. Wala nang duda. Pero ito si Vice President, merong 6.77 billion sa kanyang bank account. Pumasok, lumabas sa kanyang bank account. Pero ang kanyang nakadeklara na SALN ay 80 million lang. 80 million lang. Mas mataas pa yung kanyang SALN doon sa dating Senate President na si Chis Escudero. 18 million. lang. Diba? 18 million, no? Mas mataas pa ron. Pero, siguro si mathematician Doc Guido. Doc Guido, pwede nyo bang i-minus ang 80 million sa 6.77 billion? Ang hirap, no? Hirap i-minus. Oo, sobrang laki. Sobrang laki. Tapos, ang maganda pa dyan, yung sagot at paliwanag ni Vice President Sara Duterte. Meron siyang 16 na highly paid lawyers. Ang paliwanag nila ay wala naman daw masama rito. Hindi naman ibig sabihin na ninakaw ito. Hindi naman ibig sabihin na ito ay nanggaling sa mga anomalous sources. Katulad ng sinasabi ni Senator Sonny Trillanes na bisita natin dito sa 4 Alas. Correct. Hindi naman daw totoo yun. Ano yun? Ano yun? Ano yung 6.77 billion? No? Kung yan ay hindi anomalous,
bakit hindi idineklara? At bakit hindi maipaliwanag saan nanggaling at paano ginamit? Simpleng-simple lang yun eh. Hindi kaya na shampoo yan. No? Ang problema, nadagdagan pa yan dito sa Undersecretary POA. Ang sabi niya, nakalagay kasi yung bilyon-bilyon na yan eh. Nakalagay dun sa others. Kaya galit na galit. Yung mga accountant sa Pilipinas, hindi pwedeng nakalagay sa others yan. 6.77 billion nakalagay sa others. No? Yun ang tinatanong ko sa kanina eh. No, ano yan? Ano yung others na yan? No? Baka dapat pati to si Undersecretary POA maimbestigahan sa kanyang SALN. Dati kasi yung government official. Yung SALN issue na yan, hindi yan maliit na bagay. No? Criminal offense yan. At saka, pag nakasuhan ka dyan, matindi ang parusa dyan. Buti na lang ay ikaw ay isang vice president, may impeach ka lang. May impeach ka lang. Pero napakalaking issue ng SALN. Inuulit ko, 2 Chief Justice ang natanggal dahil dyan. Pinakamataas na hukom sa bansa. Hukom Chief Justice no less. Tanggal dahil sa SALN. Salin pa lang, Oo. Ano ba yung SALN ni Corona? $2 million. Naku, oo nga. Ano yun? 120 million pesos. Ang layo diyan sa 6.77 billion na yan. At malamang, yan ay just the tip of the iceberg. Wala pa dyan yung undeclared wealth sa mga ari-arian, mga mansyon, mga lupain, mga sakahan. No? Wala pa dyan yung mga kotse. No? Wala pa dyan yung mga sasakyan na naka-register sa LTO. No? Wala pa dyan yung mga biyahe abroad. No? Mga biyahe abroad katulad ni Doc Guido. Yan. Na mga nasa first class. Kasama yan sa mga undeclared wealth. Tama. No? Lahat binanatan, Kaya, at marami pang mga bank accounts na malamang wala sa kanilang pangalan. Sinasabi So, na ba nasa sana Paris? yan ay lumabas lahat sa Senado. Yung lahat hindi lang yung 6.77 billion. At panghuli, dahil baka mawala na kayo ng oras. Yung kalokohan, no? Okay lang. Marami pa kayong gustong gawing kalokohan eh. Panghuli, ang hinahatulan dito, hindi lang yung Vice President, hindi lang yung kanyang mga tatanga-tanga na mga abogado. No? Ang hinahatulan dito, itong mga congressmen, itong mga senador, na ano ba ang kanilang magiging hatol? No? Yan yung hinahatulan dito. Merong malinaw na probable cause. Lampas na. Dapat lahat ng kongresista bumoto dyan. Tama. Yung hindi boboto ay sang-ayon sa anomalya. At baka mismo sila ay may anomalya rin. No? Yung mga kongresista na mag-abstain o mag-absent, na umiiwas bumoto sa probable cause, ay malamang meron ding mga anomaly. Meron ding hidden wealth. Hanggang ngayon, ayaw nila maglabas ng SALN, di ba? So, ayusin nyo ang inyong boto. Magayos kayo. No? At pinakamahalaga, dun sa Senado as a trial court. Di ba? Kayo ba ay sang-ayon sa sources ng kayamanan galing sa drug lords? Katulad ni Michael Yang? Galing sa mga Pogo lords? Ito na naman ako Kayo ba? Sang-ayon ba kayo dyan? Kaya kayo mga senador, hahatulan kayo. Kaya mag-ingat kayo sa inyong boto. Pag hindi kayo bumoto for conviction, sang-ayon kayo sa undeclared wealth, sa hidden wealth, at sa mga sources ng wealth na anomalous. Katulad ng drug lords, gambling lords, at iba-iba pang lords. Inuulit ko, ang hinahatulan dito ay hindi lang mga vice president. Ang hinahatulan dito ay pati mga congressmen na mag-i-impeach sa kanya at mga senador na magko-convict sa kanya. Maraming pong salamat. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Check, bumalik ka na rito namimiss ka na namin Buti pa ang Border State Supreme. Nakabalik na sa Pilipinas.
No? Baka hindi nyo alam yung Burger Steak Supreme. Nakabalik na. Yan. Yung 7,700 live viewers Yan, nabuhayan. Inaantay ka na. Tama ka na raw sa pakikipagsosyalan dyan sa Paris. Kakain ng croissant. 8,000 na, nadagdagan, no? 8,000 Kaso, live Sek, viewers. kulay orange ka eh. Oo nga. Parami na parami Oo nga. Hindi, yung kanyan, itong kortina. Wala ka sa KTV niyan, ha? Wala ka sa radyo ka. Sige. Pakikamusta ako kay Mike Defensor. Ay. Thank you, Sek. Salamat. Salamat, Sek. Uso talaga ngayon ng mga walang hiya. Alam niyo, nakita niyo ba yung lighting ni Sek, ano? Ano siya? Medyo orange yung mukha. Orange. From dito, ano nga? Bilangin ninyo ang ating upgraded studio. Ilan? 1, 2, 3, 4, Ilaw natin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ang ating ilaw. Alam mo bakit? Bakit? Alam mo bakit? Bakit? Kasi syempre kailangan natin maliwanag lahat. Diba? Yun naman ang essence dyan eh. To cast out the darkness, kailangan ng ilaw. Mapaliwanagan. Magpaliwanag. At yan ang mismong topic ni Michael Fatin sa kanyang Upo at Patola. KTV version. Joke. Usapang pananaw at opinyon. Ating upuan at patulan. Sa Upo at Patola. Sa Upo at Patola. Sa kape. Ay, nako, ang hirap na intro niyan. Baka sigilin mo ako. Gaano ba kahirap ipakita ang yaman nyo na pinaghirapan naman at ipaliwanag kung saan nyo nakuha kung may sobra-sobra? Tama. Parang ang dali lang naman doon. Hindi naman masama ang maging mayaman. Siyempre. Nagiging masama lang ito kung ang taong bayan ang inyong ninanakawan. Tama. Gaano ba kahirap ipaliwanag kung paano nyo ginastos ang pera ng taong bayan? Hindi dapat. Maintindihan naman kayo kung ginastos nyo ito para kami ay tulungan. Tama. Sa aming seguridad, Tama. sa aming kabuhayan, Tama. o sa aming kalusugan. Correct. Maging tapat lang. At tanggapin naman ang paliwanag tatanggapin naman namin ang paliwanag kung may pahayag kayong may katuturan. At may liwanag. Diba? Ang hindi kayang tanggapin ng taong bayan ay kung sa korte nyo gustong harapin ang mga kaso. Kung ang mga abogado ang magpapaliwanag at humaharap sa amin, imbis na kayo. Kami ang nagtatanong sa inyo. Kayo ang dapat sumagot sa mga katanungan ito. Yun lang. Dahil kami ang naghalal sa inyo. Yun lang naman. Kami ang nagtiwala na pangangalagaan nyo ang pondo mula sa buwis ng bawat Pilipino. Yun lang. Sino pa naman kami? Ito ang inaasahan ngayon ng ating gobyerno eh. Kung sa tingin nyo ay wala kayong pananagutan na sagutin ng tapat ang aming mga katanungan, wala kayong karapatan na manungkulan. Yun lang po. Napakasimple lang eh. Ang hirap. Fact sheet. Binura This guy, man, never change, bro. Sige na, good. Pumunta na tayo kung ano yung mga sikat. Oo nga, gusto ko malaman. Because sa dami-dami na nangyari, tinatawag natin share of voice, na SOV. Kung walang KTV dyan, hindi ako maniniwala kasi kung sikat ito. Tignan natin, ano ba yung trend? The survey says, ni Prof. Guido David. Sino ang pinakapogi sa 4 alas? The survey says. Sige nga, Prof. Ito, basahin natin yung 5 sikat, yung mga 5 trending. As of Thursday pa to eh. So, nag-update na siya. Number 5, ay, honorable mention. Ay, sorry. KTV ni Michael Fahatin. Michael D. Pahatin. Michael, Pahatin pala, with a P. Pahatin. Number 5, House Committee, Sara Duterte impeachment. Siyempre naman. Number 4, Sammy Uy. Ang dami nag-search tungkol kay Sammy Uy. Sino nga ba si Sammy Uy? Ito nagulat ako. Number 3, Alisa Alano. Why? Sino? Sorry. Hindi, Alisa Alano. hindi yung artista. Ano siya, estudyante siya na na-involved sa isang sa Negros. Hindi ko makuha. Number 2, yan, favorite ni Lovely, si Zaldico. Favorite ko ba yun? Ito yung number 1. Nagulat ko. Sige. I'm excited. Invictus. yun yung number 1 search. Akala ko ito yung horror film eh. Invictus. Hindi, yun yung ano. Wait. Context. I think Invictus. Ako naalala ko na.
Correct me if I am wrong. Okay, correct me if I'm standing or sitting You're down. not wrong. Ito yung pinanggit ni Kitty, right? Yes. Na meron binanggit siyang passage from the favorite poem of... That Invictus. That Invictus. Yes. Can you, mag-aalasik ako. Ito nga, Arenian nga, ano mo yung Invictus Arenian? Veni Vidi Vici. Hindi yun. But yes, I don't know. Okay. I mean, I don't necessarily know it by heart, but yes, I'm familiar with the work. Yun basta. With the that very it's a passage. Yeah, it's a passage. Invictus. I forgot at the moment, but yung sinasabi, I am or I am, parang something like that. Yes, Invictus. Sinabi niya, Sige nga. Okay. if you think you will win, no, you will not. Because either way, Addictus. Ay, Invictus pala. Invictus, Addictus. Ito talaga. Ito mo talagang nilabas to eh. This girl. Invictus pala to. This girl. Yan. Kayo number 1 mo. Okay. Yun yung number 1. So maraming research tungkol doon. I suppose that's also a nod to how big an influencer Correct, oo. Kitty Duterte is, di ba? Na binanggit lang niya yun. Naging number 1. Number 1. Ano kaya Invictus? Invictus. Invictus mo guys, hindi sinasabi ni Lovely na Addictus ha. Invictus. Iba yun. Iba. Yung KTV uso. Pero meron kang survey, Prof. Dark as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. Yan ang problema sa inyo, wala kayong poetry sa mga buto nyo eh. Sorry. Sabi ko, Arenian natin, di pala alam. Hindi umubra, my God. But it took a disembodied voice from the heaven to educate us. My goodness. Alam ko, discombobulated. An orange voice from the heaven. The orange voice. Hindi naka-orange. Nice na yung lighting. Sige, check Hindi na, maganda na lighting oh, maganda na. Sorry. Isa mga, what is the passage? Ha? Ano yung passage? Yung passage, pakiulit. Invictus. Oh, out of the night that covers me, dark as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. From the mouth. Ayun yung Kwan. Ayun yung gustong palabasin ni Kwan. Cartoon Network. Pinapahamak tayo ng mga bansa ito, delikado. Diyan ka lang, Sek. Hindi pa tapos si Prof. Even with the blood journeyings of chance, my head is bloody but unbowed. Okay. Yun. Grabe. Nakita mo biglang tumahimik si Prof. Kanina, Sek, si Prof, masayang masaya sa ilalim nandito katabi niya. Nung nandito ka tumahimik na naman eh. Alam mo, Michael, dapat may ilalabas yan si Prof na survey na next week palalabas. Sige, babasagin na naman. Ano yan? First one-on-one survey. Yeah. One-on-one. Hindi na yan preference, no? Sino ang iboboto mo for president? Baka mo ibulong kay Prof, ilabas, mauna ang 4 alas. Siyempre naman, dapat dealer's Kaya choice. andyan pa si Sek. Dapat ilabas na niya kahit patikim. Yun. No? Kung hindi, i-eject button ni Lovely yan. No? Ejectus. Kaya andyan si Sek Eject button yun dyan. para ma-intro yung aking survey. He's only there to tie your sandals. Pero mga alaskadora. Baka kasi baka hindi ilabas eh. Oo nga. Correct. Hindi, magkabang ka dyan, lalabas daw You kayo. have witnessed something historical, mga alaskador. Which is? History in the making. Which is? For the first time, natalbugan ng taga-UST ang Atinista. Yeah! Nako, history in the making. Sek, huwag ka nga alis, hindi pa tapos si Prof eh. Siyempre, para ka nandito rin kasi binabara mo tayo. Sige nga, Ito yung patikim. sige nga. Kasi ng mga surveys na lumalabas ay multiplayer. Yan. Ibig maraming mga pangalan. Sige. Pero ito one-on-one. Na Isa lang. yung leading candidate na nagpahayag na natatakbo siyang Pangulo versus yung nagiging yung bumubulusok, medyo tumataas yung numbers niya over the past months. So, yung one-on-one ay 11 points ang lamang ni VP Sara kay Mayor Lenny Robredo. Akala ko hindi na naman That is striking distance. On one-on-one. Na hindi sabi pa niya, hindi siya tatakbo. Distance. Yes, na hindi pa nagdedeklara. Although, sabi ni former Senator Trillanes, sasabihin niya, i-confirm niya SEC niyan, na dapat siguro mag-anoint na si Mayor Lenny ng kanyang
chosen candidate. Kundi, sorry, thank you. Happy birthday pala, Mayor Lenny. It was her Yes. Happy birthday. Last Wednesday. Mayor Lenny. Happy birthday, Lenny Robredo, who celebrated her birthday. Hindi ko na po sasabihin, ma'am, kung ilang taon. But on behalf of 4 Olas, maligayang kaarawan po. Happy birthday. Birthday. Happy birthday. Ikaw na. Tapos na ba, Prof? Yes. Meron ka bang survey? Yun yung teaser na yun lang oo. muna So yung ang main points dyan is dumidikit this early on. Yes. Ang mga numbers, 11 points, percentage That is striking distance. striking distance. And this is before March pa to. This is before the events na nangyari transpired. recently. Oo, na hindi natin masabi pa ngayon kung ano magiging effect nito. But if I get it right, ang pagkaibahan ng sinasabi mo survey, hindi na ito choosing. Yes. You're choosing just one. Yes. One of, two. Dalawa lang. Pick one. Head to Not head. X or not Y. Pick one. Meron pa dyan mga undecided. Right. So, Kasi dati, pag nag-survey ka, kunyari, isama mo mga Tulfo, isama mo si Aquino, o kung naman, nakahati eh. nahahati. So pag intrinsically, sinasabi nyo, pag dalawa lang ang naglaban, sinong boboto mo? Parang ganon. Parang ganon. And 11 yung Consolidated. Yes. Prof, margin of error. Sige. 3% yung margin. Imagine that. 11 percentage points with a 3% margin of error. That is striking distance, my friends. Pag mag plus 3 minus 3 ka, pwedeng 5 na lang yan. But again, we're being fair, Prof. We're being fair. We're being fair. Ang sinabi nga ni Prof, this is not yet taking into consideration the recent events. So that's a double-edged thing, di ba? Kasi on one hand, this is bago mailantad lahat ng mga diniscuss sa hearings. And on the other hand, this is before Mayor Lenny issued her categorical denial. Correct. So tingnan natin how it will shape up. But that's very exciting. Ikaw, Lovely, gusto mo bang tumakbo siya? Sabi niya kasi hindi siya tatakbo. Pero anong pakawari mo dito kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Mayor Lenny? Kung ako ang nasa Sitwasyon niya. dapat tumakbo siya. Ayun. Dahil? Well, hindi naman tayo naghahanap ng savior eh. Pero kung titingnan natin ang numero, siya lang kasi talaga yung nakikita natin na unifying candidate na kapag ka siya na yung nagdeklara, parang lahat tayo, everybody sit down and support her. Pero ngayon kasi, nung nagdeklara na siya na, nung nag-deny na siya na hindi talaga siya tatakbo and that she was certain, parang nagkakaroon ng power vacuum eh. Parang agawan na. Pero hindi ba yan, kahit naman certain na hindi tatakbo, pwede pa rin naman magbago yan in theory, di ba? Hopefully. Pero syempre, ayoko naman masyadong i-push na na tatakbo siya kahit Kung ayaw niya na. Kasi parang feeling ko maaapakan yung mga qualified din naman na tumakbo. So, And perhaps, it's also a matter of respecting her choice because leadership, hindi yan biro, di ba? To take on the cudgels and to, as Lovely said, to take the hopes, dreams, wants, and aspirations of an entire nation on your shoulders. Yes. Hindi yan biro. In fact, gusto yata pag-usapan pa yan ng ating Ace of Hearts because this is a heart issue ni Michael Fatin sa ating second installment ng Upo at Patola. Sige na. Usapang pananaw at opinyon. Ating upuan at patulan. Sa Upo at Patola. Sa Upo at Patola. Correct. Di ba narinig natin ang sabi ng ni Mayor Lenny, hindi na, savior. Parang isang savior, isa lang bang savior na kailangan natin? Ito ang Upot Patola 2. Yun. Kung ayaw ng gusto mo kumandidato na tumakbo, huwag mo pilitin. Tama naman. Tama. Hindi lang tayo nakadepende sa isang tao para mamuno. Right. Ideally. Pero kung eleksyon na, pumili ka ng hindi magnanakaw, Yun. ng hindi bibigay sa politika ng nakararami, Tama. na may political will para ipatupad ang batas kahit sino pa ang tamaan. Sounds like a mayor. At ang pinakamahalaga, yung leader na isusulong ang mga polisiya para sa taong bayan. Hindi sa pakinabang ng mga kawatan. Yan. Ito ay isang simpleng pagsasalarawan. Yun. Kung ano ang problema ay korupsyon at nakawan. Anong gagawin mo sa mga bahay mo para hindi ka manakawan? Ano? Patitibayin mo ang seguridad ng mga pasukan at lagusan, di ba? Tama. Para hindi makapasok ang masasamang loob. Padlock, gate. Pag-iingatan mo ang mahalagang laman nito at gagastusin ng wasto para hindi
ka maubusan ng supply Tama. at magamit ang mga appliances mo para gumaan Maglagay ng ang buhay. Buhay. Tama. Ang nagtitipid ay maaari mong gamitin sa panahon ng krisis. Tama. Sisiguraduhin mo na lahat ng kasama sa bahay ay mapagkakatiwalaan. Dapat. Yun lang yan. Basic. Pagkatiwalaan ng iyong buhay at ng iyong yaman. Basic. Kapag may duda ka, Two-shot at tayo, may brother. pruweba, yan, syempre. Two-shot. We're a two-shot. I don't know why. Kailangan agad silang paalisin. Parang ako pinatatamaan eh. Sa two-shot. Hindi ilipat ng bahay lang. Sorry, brother. Wala akong sinasabi. Yun. Si Direk yan. Yun. Oo nga. Kapag may kamag-anak ka na nangungupit, hindi lang ito pagsasabihan. Tama. Dapat pinapanagot din at tinuturuan ng leksyon sa anumang paraan. Kahit pa kadugo mo yan. I felt alluded Wala to. akong pinatatamaan. ha? I felt alluded to, man. Wala. It was a two-shot. Sa iyong tahanan, natututunan ang mabuting asal. Tama. Ang pakikipagkapwa-tao at respeto. Ang paggalang at higit sa lahat, ang pananampalataya. Correct. Maging bata man ang magkasala, anak, apo o kahit yung mga naliligaw na landas at wisyo, ang lolo mo, no? Tama. Oo. Kailangan pa rin itong ituwid para hindi pamarisan. Correct. Dahil sa isang pamilya, kung nais mo itong pangalagaan, hindi dapat konsuntihin ang kasamaan. Never. Ang bahay natin ay ating bansa. Ang tumatayong magulang ay ating mga leader. Pero lahat tayo may responsibilidad na itama, gabayan, at pangalagaan ang isa't isa. Yan lang po. Tama naman. Upuan ko yan. Hindi ko yan papatulan. Uupuan ko yan. Kahit tinushat tayo kanina. At feeling ko lahat ng salita Wala ko. naman, wala naman. Hey, bumaba to kay Alan. Meron pang saying na may nag-post dito sa sabi ni Sabi. Paulo Coelho. The worst part Si of a Paulo Coelho yun, sisabi eh. Oo. the worst part of a society manipulated by politics is to see the poor defending the rich Yun. who are responsible for their poverty. Sakit nun, ano? Meron. Parang inaapi, parang ano eh. Yun lang lagi ko Ay, teka. Hello? Siya na naman? Okay. Gusto raw sumagot ni Sek. Sige lang. Sinabi mo tungkol kay Mayor Lenny. Okay nga, sige. Let's hear it. 2 minutes lang, 2 minuto lang. No? Hindi natin sine-second guess yung talagang final decision ni Mayor Lenny. Tama. No? Ginagayag natin yon, sabi nga ni Alan Herman. Pero balikan lang natin yung nakaraan. Yun. Nung 2016, nung tumakbo siya sa Vice President, ay reluctant din siya. Yun. Ayaw din niya. No? At dahil sa clamor ng mga mamamayan, tsaka siya tumakbo. No? Ganun din nung tumakbo siya for president. Yun, pa yun. Ayaw din niya. Very reluctant siya na kandidato. Last minute ka siya nag-file, di ba? Oo nga. Last minute, no? Kaya hindi yan bago sa kanyang karakter. Ayaw niya ng kapangyarihan eh. Wala siyang lust for power. No? Si Doc Guido kasi marami, lust lang eh. No? So, Walang power. kailangan maunawaan niyo yung karakter ni Lenny. And character is destiny. Sabi nga ni Heraclitus. Yung sinabi nila na yan, nangyari yan sa interview sa Naga. Local television yan eh. Bicolano nga yung salita eh. Yes, in the dialect. At inuulit ko, sinabi na niya yan paulit-ulit last year. Ayaw niyang tumakbo. Nakakahiya naman, kapapanalo mo palang mayor sa Naga, no, na very emotional ang link sa iyong asawa, biglang sasabihin mo, iiwan mo na yung Naga. Correct. Diba? Unawain nyo rin yung konteksto ng interview. Context. Diba? Correct. Kaya ang mahalaga ngayon, yung mga mamamayan ba, including yung mga tiga-Naga, Yan. ay sasabihin kay kay Mayor Lenny na okay na po, pwede na kayong lumaban dyan dahil may ugnayan naman ang Naga sa bansa eh. Kung halimaw, kung diktador, kung magnanakaw, ang maboboto sa 2028, pati yung Naga tatamaan. So hindi mo siya pwedeng i-isolate sa Pilipinas. Kaya pwedeng ang mga tao, hindi 4 alas, walang makikinig sa 4 alas eh. Yung mga mamamayan sa Naga at sa Pilipinas ay sasabihin, please po, no? Please po, kayo po ang pinakamalakihan tsansa. Laban sa mga halimaw ng ating lipunan. Laban sa mga magnanakaw at mga traidor ng ating lipunan. Pag magmamakaawa ang mamamayan, no? Hindi ito usapin ng salvation. Usapin ito ng leadership.
ang salvation ay manggagaling sa kamay nating lahat. Including yung mga walang kwentang 4 alas. Walang po, nakikinig. pahabol lang na konti. Walang nakikinig sa 4 alas, Sek. Pati nga yung nasa likod mo na mystery person, hindi nakikinig sa iyo eh. Sino ba yan nasa likod mo? Baka nating alamin. Baka reflection lang niya, baka mirror yun, mirror. Mirror lang, mirror. Baka bibigyan mo ba Kala ko. Andito yung bunso ko. Nakatira sa Paris. Bring him home! Okay. Bring him home! Hindi daw, Sek. Andito daw yung bunso mo. Dito mo gusto mo. Anak, pasensya na anak. Sek. Thank you. Diyan ka lang, Sek, kasi meron tayong fact sheet! Yan. Katotohanan dahil 4 alas Fact Sheet. para sa bayan lagi 4 alas Gaano ba kahalaga ang mag-iwan ng mabuting pangalan at mabuting aral na nagsisimula sa ating mga tahanan? Sige nga, magsimula na tayo ng ating fact sheet. Sabi nga nila, hindi mo napipili ang iyong mga kamag-anak. Yes, sir. Pero maaari mong piliin ang iyong mga kaibigan. Isang bulok lang na kamag-anak, apektado na ang puno ng angkan. Fact sheet kayo! Kung pipilin mo ay mabuting kaibigan, o kung nais mong samahan ng mga kawatan, sinasalamin nito ang iyong character sa kabutihan at kadiliman. Fact sheet kayo! Hoy, sa isang barkadahan, hindi lahat ng tao ay santo. Diyos ba? Tignan mo na lang kami. Okay. Ay, hindi rin lahat ay demonyo. Di ba? Pero ang paninindigan na ituwid ang mali at magdesisyon ng tama, ang magdidikta nito. Fact sheet kayo! Kaya suriin nyo ang kinabibilangan ninyong grupo. Uy! Nagiging sunod-sunuran lang ba? O binibigyan ng pagkakataon na ipahayag din ang saloobin ninyo kung may mali nasa asal na kung may mali nasa asal ng mga leader Yun ninyo. eh! Fact sheet kayo! Tip kayo! Nagsisimula ang paghubog ng karakter ng inyong mga anak sa inyong mga tahanan. Correct. Ituro ang pag-amin sa mali at paghingi ng kapatawaran kapag nagkakamali. Fact sheet kayo! Tip kayo! Eko. Ituro din ang pagrespeto sa kapwa-tao. Ano man ang antas o kalagayan niya sa lipunan. Hello Correct. sa suki kong magpipishball. Yun. Hindi nakakatas ang mga may kapangyarihan. Correct. Higit na mas kailangan bigyan halaga ang kapos nating mga kababayan. Fact sheet kayo! Tip kayo! Yun, ituro na ang pagsasabi ng totoo. Yun. Ang paraan sa maluwag na pagdaloy ng bawat diskurso. At ang pagsisinungaling ay kapamahakan lamang ang dulot kung masasanay sa mga Palusot! Fact sheet kayo! Yun! Ituro na kailanman ay hindi tama ang manakit ng kapwa, Correct. magnakaw, Correct. at magsinungaling. Yo! Tama. Na ang korupsyon ay hindi dapat maging normal sa ating Yun. mga institusyon. Yun! Fact sheet kayo! Tip kayo! Analyze it. Kailanman, hindi ito labanan ng malakas at mahina sa perspektibo kung sino ang tama at mali. Echo. Kung hindi kaya mo bang harapin at sagutin ang mga akusasyon sa iyong mga aksyon. Ang mabuting pangalan at ang nag-iisang tiyak na yaman na iyong iwanan sa mga susunod na henerasyon. Fact sheet kayo! It's true. Ayun po ang ating fact sheet. F-A-C-T-S-H-E-E-T. Fact sheet kayo. Yan po yan. Mga kababayan! Mahirit pa. Mga kababayan! Maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan. Sa bawat issue, may iba't ibang anggulo. At sa bawat storya, may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto. Yan. Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko. Dito lamang sa Sek Comedas 4! Hello! Hello! Bring him home! Tay! 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 Tay!